sa ating pagpapatuloy sa tema natin mula sa sumpa patungo sa pagpapala. Hi, I'm Vic De Hoya. Welcome to Guiding Light. Sa ating pag-aaral nung nakaraan, tinalakay ko ang mga gabay na maaari makatulong sa inyo sa pagkilala ng pagkakaroon ng sumpa sa inyong buhay. Ang paksa na ito ay napakahalaga. Kaya ngayon po ay magbibigay ako ng maikling recap. Una sa lahat, ating bigyan pansin ang pangkalahatang larawan ng sumpa. Ito ay maaring iambing sa isang madilim na anino o masamang kamay mula sa nakaraan. Ito ay nagpapakitang bilang isang puwersang napakabigat, hadlang sa inyong mga pag-unlad at nagpapadaba sa inyo. Ito ay nagtutulak sa iyo patungo sa isang direksyon na laban sa iyong mga hangarin at intensyon. Isang paraan upang maunawaan ang sumpa ay sa paghahambing nito sa isang negatibong atmosphere na bumabalot sa iyo. Sa ibang pagkakataon, mas malakas kaysa sa iba. Sa ating pag-uusap, binigyan din ko ang kahalagaan ng salitang pagkabigo or frustration. Ito ay sumasailalim sa kalikasan ng isang sumpa. Maaring matagpuan mo ang iyong sarili na umaabot sa isang tiyak na antas ng tagumpay o pag-unlad na tila meron kang lahat ng kinakailang qualification, subalit bigla kang makakaranas ng mga di inaasang hadlang o kabiguan. You start again, reach the same level, then something goes wrong again. This seems to be the pattern of your life. Ngunit walang malinaw na dahilan para dito sa nangyayari. This pattern may occur in various areas: business, personal relationships, a career, finance, or health. Kung inyong buhay ay nagtataglay ng ganitong mga karanasan at tumutugma sa paglarawan na ito, malamang na may sumpa na bumabalot sa inyong buhay. Nagdudulot ng mga madilim na anino o masasamang kamay. Maaari ang sumpang ito ay may pinagmulan sa mga naunang henerasyon, nagpapatuloy sa pamamagitan ng kasaysayan ng inyong pamilya. Sa ating presentasyon, ibinahagi ko ang isang listahan ng mga pangkaraniwang palatandaan na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng sumpa sa buhay ng isang tao. Batay sa aking personal na obserbasyon, ibibigay ko ngayon ang maikling pag-uulit ng mga palatandaan ito. Una, mental or emotional breakdown. Pangalawa, repeated or chronic sicknesses, especially where they are hereditary or without clear medical diagnosis. Pangatlo, repeated miscarriages or related female problems. Pangapat, breakdown of marriage and family alienations, family breakup. Panlima, continuing financially insufficiency, especially where the income appears sufficient. Pang-anim, accident prone. Pampito, a history in a family of suicides or unnatural death. Ngayon po, ibabahagi ko po sa inyo ang mga uri ng mga bagay na nagdudulot ng pagpapala o sumpa sa buhay ng isang tao. It's very important to understand that there is always a cause for both blessing and curses. In connection with curses, this is what Solomon says in Proverbs chapter 26 verse 2. Like a fleeting sparrow, like a flying swallow, so a curse without cause shall not alight. Sa Tagalog, ang sumpa ay hindi tatalab sa walang kasalanan. Tulad ito ng ibong hindi dumadapo at lilipad-lipad lamang. Sa madaling salita, saan man nagkakaroon ng sumpa ay meron itong sanhi sa likod nito. And in dealing with the curse, it is often important to discover the cause, itong cause nito. Sa connection ito, kailangan nating paghiwalin ang pangunahin at pangalawang mga sanhi. Okay? In each case, the primary cause both of blessings and curses is very simple. Let's look first of all at blessings. We'll go to that chapter, Deuteronomy chapter 28, which is the key chapter on blessings and curses. In the first two verses, Moses states the cause for God's blessing. Okay?
Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 2. And it says, "Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God." Sa Tagalog, kung lubos ninyong susundin ng Panginoon na inyong Diyos at gagawin ng lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. So, merong mga pangunahing sanhi ng pagpapala. Very simple. Listening to God's voice and doing what He says. Ulitin ko po. Ang pangunahing sanhi ng lahat ng pagpapala ay ang pakikinig sa tinig ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Ito'y malinaw na napatunayan sa kaso ni Abraham nang handugin niya ang kanyang anak na si Isaac. God said to him in Genesis chapter 22 verse 17 to 18, "Blessing I will bless you, and multiply I will multiply your descendants, as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice." Sa Tagalog, sinasabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon: "Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ng kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway, at sa pamamagitan ng inyong lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin." So notice po, what's the cause? Dahil narinig ni Abraham at sinunod ang tinig ng Diyos. Then, let's turn to curses. You go back to Deuteronomy chapter 28 and in verse 15, sa simula ng buong list ng mga sumpa na nagpapatuloy sa loob ng 54 verses, ito ang pangunahing sanhi ng mga sumpa. Moses says in Deuteronomy chapter 28 verse 15, "But it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments and all his statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you." So sa Tagalog, ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susundin mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. So basahin nyo na lang po lahat ng sumpa in Deuteronomy. So what is the cause of curses? Ano po ang cause of these curses? Not listening to God's voice and not doing what He says. The fundamental cause of all blessings can be traced back to hearing and obeying God's voice, while the root cause of all curses lies in the failure to hear and obey God's voice. Ulitin ko po, ito ang bibigyan natin ng diin. Ang pangunahing sanhi ng lahat ng mga pagpapala ay maaring maikabit sa pagsunod at pakikinig sa tinig ng Diyos. Samantalang ang punong sanhi ng lahat ng sumpa ay matatagpuan sa pagkabigo na makinig at sumunod sa tinig ng Diyos. Ang prinsipyong ito ay napakahalaga sa kahalagaan ng maingat na pakikinig at tapat na pagsunod sa patnubay ng Diyos sa ating buhay. And notice po that both curses and blessings overtake us. Sabi po dyan, hindi talaga natin kailangan sundan ng mga ito. Kailangan lang natin tuparin ang mga kondisyon, maging ito man ay positibo o negatibo. If we fulfill the positive conditions, the blessings, sabi po, overtake us. But if we fulfill the negative conditions, then the curses too overtake us. And no matter how hard we try, we cannot go so fast that they won't overtake us. Kaya mga ito ay ang mga pangunahing sanhi: pakikinig at pagsunod sa tinig ng Diyos, o hindi pakikinig at hindi pagsunod sa tinig ng Diyos. Mula sa mga pundasyong ito, nagmumula at lumilitaw ang iba't ibang uri ng pag-uugali na tinatawag kong pangalawang mga sanhi sa ating mga buhay.
Ang mga pangalawang sanhi na ito ay mga panlabas nagpapahayag at bunga ng pagkakaroon ng pagdinig at pagsunod sa tinig ng Diyos na nagre-resulta sa mga pagpapala o pagkukulang sa pagdinig o pagsunod na nagdudulot ng mga sumpa. So, a list of 12 secondary causes of curses that proceeds from God is given in Deuteronomy chapter 27. So, that's the chapter before the complete list. Okay po, in Deuteronomy chapter 27 verses 15 to 26, God lists 12 things concerning which He warns Israel, if you do these things, you will come under a curse. Muli, hindi ko babasahin ang buong listahan. Bibigyan ko kayo ng aking buong pagkaunawa. Muli kong ipinapaalala sa inyo na wag lamang tanggapin ang aking ibinabahagi. Go to the chapter for yourself and study it. So again, the reference is Deuteronomy chapter 27 verses 15 to 26. So this is my summation for 4 main causes of curses. First and foremost, idolatry, false god, and the occult. At kailangan natin tandaan na ang occultismo ay pareho ng pagsamba sa mga huwad na Diyos. It's going to false gods or the servants of false gods. For help that we should seek only from the true God. Second main cause of curses is dishonoring parents. At nakakarap ko ng maraming taong may sumpa sa kanilang buhay dahil sa maling saloobin o ugnayan sa kanilang mga magulang. We need to remember that in Ephesians chapter 6, Paul says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth." The first commandment with blessing is, so yun po, sa Tagalog, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo dahil ito nararapat gawin bilang mga manampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako, at ito ang pangakong giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. At sinabi ni Pablo na ito ang unang utos na may kasamang pangako ng pagpapala. So I want to emphasize to anyone listening that if you neglect to honor your parents, you bring a curse upon yourself. If you find yourself in such a condition, it is crucial that you repent, make a change, and adjust both your attitude and, if possible, your relationship with your parents. Mahalaga na sundin ang mga hakbang na ito para sa inyong kabutihan at upang makawala sa sumpa na maaari magdulot ng epekto sa inyong buhay. The third main area is illicit or unnatural sex. Ito'y ang pangulo niya, pakikiyapid, homosexualidad, kahayupan, at iba pa. All those things bring curses. Hindi ito tungkol sa kung anong gusto natin na magdulot ng mga sumpa ang mga ito, o kung iniisip natin na dapat magdulot ng mga sumpa ang mga ito. Ang katotohanan ay inaayos ng Diyos ang buhay ng tao na magdala ng mga sumpa ang mga ito. So the fourth main area is injustice to the weak or the helpless. Isang nakakalungkot na halimbawa na malaking kawalan ng katarungan sa mga pinakamahina at walang kalaban-laban, at ang sinasadyang pagpapalaglag na kinakasangkutan ng sapilitang pagpatay sa mga hindi pa isinisilang na sanggol. There cannot be any greater example of injustice to the weak and the helpless than that. To anyone who may be listening, I want to make it clear that if you have been involved in the guilt of such actions, a curse is present in your life. I want to clarify that it is possible to escape from the curse. However, it is crucial for you to acknowledge the presence of the curse. Turn to God for His mercy and fulfill His condition for redemption from the curse. Ulitin ko pa sa Tagalog. Sa sino ang maaring nakikinig, kung gusto kong ipahayag ng malinaw na kung ikaw ay naging bahagi ng pagkakasala sa mga gawang iyon, may sumpa sa iyong buhay. Gusto kong linawin na posible kang makakatakas mula sa sumpa.
Gayunpaman, mahalagang tanggapin mo ang pagkakaroon ng sumpa. Lumapit sa Diyos para sa kanyang awa at tuparin ang kanyang mga kondisyon para sa kaligtasan mula sa sumpa. So sa mga susunod na talakayan, ibabahagi ko ang mga detalyadong paglalarawan ng mga kondisyong ito. Nais kong bigyan din, lalo na sa ating pagtatapos ngayon, ang mga bunga ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o pagsangkot sa mga okulto. In Exodus chapter 20 verses 3 to 6, God Himself sabi, "You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments." So mahalagang tandaan na tuwiran na binabanggit ng Diyos that the consequences of idolatry, worshiping false gods, and engaging in occult practices will not only affect the individuals directly involved, but will extend to the next 3 generations. This includes their sons, daughters, grandsons, granddaughters, great-grandsons, and great-granddaughters. Ang kabigatan ng mga gawain ito at ang mga epekto nito sa mga henerasyon ay hindi dapat baliwalain. Posibleng mapabilang ka sa isa sa mga sumusunod na henerasyon at bilang resulta, maaring may sumpa na umaabot sa inyong buhay dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ng pagsasagwa ng mga okultong gawain ng inyong mga ninuno. So this is a typical of a curse. Ito ay patuloy na namamana mula henerasyon hanggang henerasyon, hanggang sa ito'y malutas sa pamamagitan ng isang paraan na naayon sa mga banal na kasulatan. Okay po. Sa natitirang mga talakay natin tungkol sa paksa na ito, ibibigay ko ang isang malawak na paliwanag na paraan sa mga banal na kasulatan kung paano malaya sa sumpa at makapasok sa mundo ng mga pagpapala. At tatalakayin ko ang iba pang mahalagang sanhi ng mga sumpa na malinaw na nakasaad sa Biblia. So, tapos na po ang ating oras para sa ating series ngayon. Sa pagkakataon po ay gagamitin ko pagkataon na mag-isip-isip sa mga aral na ibinahagi sa atin ngayon at maghanda para sa patuloy na pagtuklas natin sa paksa na ito. Again, this is Vic De Hoya. God bless and God loves you.